Sarah laughed at God's promise because she was stuck looking at her own situation. Her age, her body, her past disappointments. She was way past menopause, and it had been over a decade since Ishmael was born. From a human point of view, it was impossible. But that's the problem. When we focus on what we see, what we feel, and what we've been through, we end up doubting what God says. That's exactly what Sarah did. She looked at her body and her history, not at God's word. That's why she laughed. But notice something. God didn't go straight to Sarah. He went to Abraham. Why? Because Abraham was the spiritual head of the house. Just like Adam was supposed to be in the garden. God holds the leader accountable. Abraham had to take responsibility for the faith in his home. God was showing that his promises don't depend on our ability or our track record. They depend on his word. When Abraham finally threw away his own thoughts and just believed God, that's when the miracle happened. God's pattern is always to challenge our unbelief and point us back to his promise, not our performance. Is anything too hard for the Lord? May anumang bagay bang napakahirap para sa Panginoon? Sa itinakdang panahon ay babalik ako sa iyo, ayon sa panahon ng buhay, at si Sarah ay magkakaroon ng anak. Genesis 18, versikulo 14 kay JV. Sa inuloktewa, Sarah sa pangako ng Diyos, dahil nakatuon siya sa sarili niyang sitwasyon, sa edad niya, sa katawan niya, sa mga nakaraang pagkabigo niya. Malayo na siya sa menopause at mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang ipanganak si Ishmael. Mula sa pananaw ng tao, imposible ito, pero iyan ang problema kapag nakatuon tayo sa nakikita natin, sa nararamdaman natin at sa pinagdaanan natin. At dududa tayo sa sinasabi ng Diyos. Eksaktong ganon ang ginawa ni Sarah. Tinignan niya ang kanyang katawan at ang kanyang kasaysayan, hindi ang salita ng Diyos, kaya siya tumawa. Pero pansinin mo ang isang bagay, hindi direktang pumunta ang Diyos kay Sarah, pumunta siya kay Abraham. Bakit? Dahil si Abraham ang espiritual na pinuno ng bahay. Katulad ng pagiging pinuno ni Adan sa hardin, mananagot ang pinuno sa Diyos. Kailangang panagutan ni Abraham ang pananampalataya sa kanyang tahanan. Ipinapakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay hindi nakadepende sa ating kakayahan o sa ating nakaraang karanasan, kundi sa kanyang salita. Nang sa wakas ay sinantabi ni Abraham ang sarili niyang mga kaisipan at nagtiwala na lang sa Diyos. Doon naganap ang himala. Ang huwaran ng Diyos ay laging hamunin ang ating kawalan ng pananampalataya, at ibalik tayo sa kanyang pangako, hindi sa ating pagganap. May anumang bagay bang napakahirap para sa Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.